Babylonia, may isang lalaki ang pangalan ay Daniel. Galing siya sa kaharian ng Juda. Dinala siya sa Babylonia bilang bihag. Okay. Sa panahon ng ating kwento, ang Babylonia ay pinamumunuan ng hari ng Media na ang pangalan ay si Haring Dario. Siya si Haring Dario. Yan. Okay. Nagtalaga si Haring Dario ng 120 gobernador na namumuno sa buong kaharian. Sa buong kaharian, may 3 tagapamahala sa mga gobernador. Isa si Daniel sa mga tagapamahalang ito at naging isang magaling na tagapamahala si Daniel dahil marami siyang mahuhusay na katangian. Kaya pinili siya ni Haring Dario. Gobernador, kaya ako ay nagdesisyon na ikaw ay gagawin kong kanang kamay. At dahil doon, naging masunurin siya sa batas at magalang sa hari. Hanggang sa ganito, nag-usap-usapan ang mga naiinggit na opisyal. Iba na lang. Ipinitin natin siyang lumabag sa kautos ng kanyang Diyos. So kaya bumuo sila ng masamang plano para mabitag si Daniel. Nagkaisa silang humarap sa hari at sinabi ang ganitong salita. Mabuhay ang Haring Dario. Tumiko ang mga tagapagmahala ng kaharian, mga gobernador, katulong ng gobernador at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po ipagutos ninyo. Sa loob ng 30 araw ay walang sasabaw manalangin sa ibang Diyos at tao iban sa inyo. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis sa kulungan ng mga nila. Kaya malari, maglabas po kayo ng gayong kautusan at inyong dagdago pang maging batas ng Media at Persia, batas na di mababago kailanman. Nakinig sa kanila si Haring Dario. Ipinatupad niya ang katusang ito at ipinaalam sa buong kaharian. Nang malaman ni Daniel ang buong kautusan, umuwi siya at umakyat sa kanyang kwarto sa itaas ng bahay kung saan ang mga nakabukas na bintana ay nakaharap sa direksyon ng Jerusalem, ang kabisera ng kanyang bansa at ang lugar kung saan itinayo ang templo ng Diyos. Lumuhod siya at nanalangin sa Diyos ng 3 beses maghapon. Siyempre, binabantayan siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita nila siyang nakaluhod, nagpapasalamat at humihiling ng tulong, nang makita siya, at bumalik sila sa hari at ipinalaala sa kanya ang bagong kautusan na kanyang ipinatupad. Kaya sinabi nila, Hindi po ba nagkautusan na sa loob ng 30 araw ang sinumang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo ay ihahagis sa kulungan ng mga nila. Ayon sa batas ng Media at Persia, ang kautusang nilagdaan ko ay hindi magbabago kailanman. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na biyag mula sa Juda ay lumalabag sa inyong kautosan. Ang 3 beses pa po kung manalangin sa kanyang Diyos araw-araw. nang marinig ito ni Haring Dario, lubha siyang nabalisa. Maghapon siyang nag-isip kung paano maililigtas si Daniel. Ngunit nang magdidilim na, bumalik ang mga opisyal, ang mga kaaway ni Daniel, at sinabi ang ganito. Alalahanin po ninyo, mahal na hari, na ayon sa batas ng Media at Persia, di maaaring baguhin ang alin ng kautusang nilagdaan ng hari.
Dahil dito, inutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leon. Pero sinabi niya kay Daniel, Sana'y iligtas ka ng Diyos na pinaglingkuran mo ng buong tapat. hinagis ng mga kawal si Daniel sa balon ng mga leon. Pero dumating ang isang anghel para ipatikom ang bibig ng mga leon. Yan, naging maamo ang mga leon kay Daniel. Ngayon, magdamag na hindi makatulog ang hari. Si Haring Dario ay masyadong nag-aalala. Ayaw niyang kumain o tumikim man lang ng kahit konting pagkain at ayaw din niyang paaliw. Kinabukasan, maagang bumangon ng hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, nailigtas ka ba ng Diyos na buhay? Mabuhay ang inyong kamahalan, hindi po ako naanong pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatibang ng angel, sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niya, wala akong kasalanan na kanya nagawang masama laban sa Diyos. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango si Daniel sa mga kawal mula sa balon. Yan. Sapagkat nagtiwala si Daniel sa Diyos, kaya siya ay naligtas. Galit na galit ang hari sa mga nagbintang kay Daniel, sa mga opisyal na nag-ano sa kanya. Mga kawal, ipatapon sila sa balon ng mga leon. Hindi pa nga nakakano sa balon, kinain na sila ng mga leon. Ang matindi ang bagay nilagay sa leon.